The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Great crowds were traveling with Jesus, and he turned and addressed them. If anyone comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Which of you, wishing to construct a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if there is enough for its completion? Otherwise, after laying the foundation and finding himself unable to finish the work, the onlooker should laugh at him and say, "This one began to build, but did not have the resources to finish." Or what king, marching into battle, would not first sit down and decide whether, with 10,000 troops, he can successfully oppose another king, advancing upon him with 20,000 troops? But if not, while he is still far away, he will send a delegation to ask for peace terms. In the same way, every one of you who does not renounce all his possessions cannot be my disciple. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Gayon din na mga kasama natin sa pamamagitan ng live streaming. Pinagdadasal din natin ang mga kapatid natin na nasa ibang bansa, mga OFW at mga nagtatrabaho at naninirahan sa ibang bayan. Patuloy pa rin po ang ating pagdarasal sa ating mga kapatid na nasalanta ng bagyo. Ngayon lang po naglalabasan ang mga larawan, ngayon lang tayo nagkakaroon ng larawan ng nangyari nung nakaraang araw ng super typhoon. Napakaraming mga bahayan, lalo tigit sa Bicol, ang talagang nasira. Marami din ang nawalan ng buhay at kabuhayan. At dito sa atin nga, sa ating kapitbahay, mga 1,000 pamilya mahigit ang nasunugan dito sa Karatig barangay natin. At alam din natin sa iba't ibang dako ng mundo ay maraming kaguluhan. Sa Vienna, Austria, nagkaroon ng mga gun shooting, mga pamamaril sa mga tao nang walang kaabog-abog. At kasama din natin sa ating panalangin ang mga kapatid natin sa Amerika sa kanilang eleksyon. At napakarami pang mga pangangailangan ang inaalala natin sa mga panahong ito sa gitna ng pandemya. These are our concerns right now. Kung saan tayo kukuha ng pera, kung paano natin ipagpapatuloy ang ating mga buhay. Dito lang po sa ating parokya, tinataya-taya natin hanggang kailan tayo kaya ganito. Pagka nagtuloy-tuloy ito ng 1, 2 taon, 3 taon, ano kaya ang mangyayari sa atin? So there is around us a lot of fear, a lot of worries and anxieties. And sometimes they can be our possessions. Possessions in the sense that they are our preoccupations. So when we say possession, hindi lang ito yung mga kayamanan mo. Possessions can also mean things that preoccupies us.
things that make us worry and afraid, things that in a way possess our minds, our hearts. So possessions are not just material things that we have. Possessions are things that possess us. It could be an anger, it could be a worry, an anxiety, it could be a fear, and yes, it could be material possessions that we so want nowadays. So Jesus tells us in our gospel, if you do not renounce your possessions, you cannot follow me. Ang ibig sabihin ay, kailangang kumapit ka at magtiwala sa akin at talikuran mo yung takot. Talikuran mo yung pagkapit sa mga bagay na hindi naman talaga maaasahan. And then you follow me. So following Jesus, pagsunod kay Jesus, ay pagtalikod din sa mga bagay na kinakapitan natin, na hindi natin maiwanan. Things we cannot let go, that possess, preoccupy our mind, our heart. Jesus wants to take possession of your heart, of your mind, of your whole being. And when He possesses us in a good sense, then we can be at peace, and there is joy when it is the Lord who takes possession of our lives. Ito po yung buhay ni San Carlos Borromeo. Katulad ni San Francisco, pinanganak din po siyang marangya ang buhay. Saint Charles came from a noble family, a powerful family in Milan. Pero naramdaman niya yung tawag ng Diyos na paglingkuran siya. Kaya nga, nagpasya siyang maging pari para maglingkod. At nung siya'y naging obispo din, ang lahat ng ari-arian, halos ng kanyang pamilya, winaldas niya sa pamimigay sa mga nangangailangan. And he became very poor, even if they were so rich. Because everything he wanted to share with the needy. Ang tawag nga sa gawaing ito ni San Carlos ay Lumen Caritatis, the light of charity. Yun yung kanyang gawain sa araw-araw bilang isang obispo. Ang lingapin, pangalagaan ang lahat ng mga nangangailangan. Nagkautang-utang siya sa panahon ng pandemic din noon, the plague of 1576. Yung buong Milan, buong Italia ay nagkaroon ng isang matinding epidemya katulad ng COVID. At yung mga pinuno ng bayan, ng syudad, the civil authorities, they all fled the city of Milan. They abandoned their duties. But Saint Charles remained, tending to the sick, feeding thousands and thousands of people every day. Because his heart was always moved with charity. Ang kanyang buhay ay punong-puno ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. This is what you mean by renunciation. Renunciation of possession means you have only one wealth in your heart. Meron kang isang kayamanan sa iyong puso at yun ay ang pag-ibig mo sa Diyos na nagbubunsod at nagtutulak sa iyo para ibigin din ang iyong kapwa. Napakarami pang ginawa si San Carlos sa kanyang buhay, pero ito ang isa sa pinakamatingkad. Lumen Caritatis, the light of charity, the light of love. At sana ganun din ang maging pamantayan natin sa araw-araw.
Maraming pangangailangan ang mundo, magsisilbi akong liwanag kahit aandap-andap. I will be light in my own corner of the world. Kaya ipagdasal natin sa misang ito na huwag tayong mamuhay sa sarili lamang. Possession many times takes over our life. Dahil nga krisis, gusto mo lahat mapasayo anuman ang mga bagay na gusto mo. Gusto natin ngayon maraming pera, assuming that it will give us safety and security if we have money. Pero hindi rin. Ang tunay na makapagbibigay ng kapanatagan sa puso ng tao, ang tunay niyang kayamanan na maaasahan niya at mapanghahawakan ay ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya na nagbibigay din sa Kanya ng liwanag para magbigay din ng tulong sa kapwa. Pagdasal natin ng isa't isa na sa gitna ng ating pangangailangan, matuturin tayong maging bukas sa pangangailangan ng iba.